الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayan. So, alhamdulillah, aming mga minamahal na mga mag-aaral, ngayon po ay nasa ikawalong aralin po tayo. Ad-Darsu Thamin, ayan, ng ating online Faraid course. Ayan. Ngayon po, ang aaralin mo natin ay al-mustahiquna lithuluthain. Ayan, al-mustahiquna lithuluthain. Ang mga may karapatan sa 2/3. Ayan. So, tapos na po tayo sa mga tagapagmana ng 1/2, 5 sila. Then, tapos na po tayo sa mga tagapagmana ng 1/3. Ayan, 3 sila, 3 klase, kaya lang ang pangunahing tagapagmana sa kanila yung 2 klase lang. Then, tapos na po tayo sa tagapagmana ng 1/4. Ayan, 2 po sila. Ayan, then 1/8. Ayan, so, 2 na lamang po ang natitira. Ayan, sa 6 na mga bahagi ng fard. Ayan. So, ang 2 natitira ay walang iba kundi ang 1/6 at yung 2/3. Ayan. So, ngayon po ay uunahin natin yung 2/3. Ayan. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon o pag-usapan dito sa Ad-Darsu Thamin. Ito po ang pinakamalaking hati ng fard. Sa 6 na hati ng fard, ang pinakamalaki nito ay ang 2/3. Ayan, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So, ipakita po natin yung diagram. Ayan. So, ito po, no? 2/3. Ayan. So, ang 2/3 po ay 66.67. Ayan, percent ng 100%. So, kung makikita nyo po, no? Yung diagram po, no? Ay tingnan nyo po, 3 bahagi po ito. 3 bahagi. Tapos yung 2, ayan, 2 sa 3 bahagi po. Ayan. So, tingnan nyo po, no? Naka-blue yung 2. Ayan, habang bakante yung 1 bahagi. Ayan. So, yun po ang 2/3. Ayan. So, ito po ang pinakamalaking hati. Ayan. Ayon dito, ang 2 sa 3 bahagi ay isa sa mga nakatakdang bahagi sa batas ng faraid. Ito ang may pinakamalaking halaga na iginagawad sa isang kategorya ng mga tagapagmana. Tulad ng makikita sa diagram, ang 2 bahagi mula sa 3 pantay-pantay na pagkakahati ng ari-arian ay ibinibigay sa mga kababaihan kapag sila ay higit sa isa. Sinabi na ho niya dito kung para kanino ang 2/3. Para ito sa mga kababaihan. Ayan, so wala pong lalaki. Eksklusibo lang talaga para sa mga kababaihan ang 2/3 na bahagi. Ayan, which is ito yung pinakamalaking bahagi ng fard. Ayan. So, tandaan natin, hindi iisang babae lang, kundi mayroon po siyang kahati mula sa 2. Ayan. Mula sa 2 babae hanggang ilan. Ibig lang sabihin nun ay marami ho sila. Ayan. Ang natitirang 1/3 ay maaring mapunta sa mga asaba. Ayan. O di kaya ay sa mga iba pang mga tagapagmana ng fard. Alalahanin natin, sila po ay 12. Ayan. 4 sa mga kalalakihan at 8 sa mga kababaihan. So, kapag po ang natira, ayan, halimbawa, itong bahagi, yung 2 sa 3 bahagi ay mapupunta sa mga babae. So, yung 1 bahagi na natira sa kabuuang yaman ng babae o ng pumanaw, ayan, o yumao, ay mapupunta ito sa mga tagapagmana ng ta'asib o di kaya ay ang mga tagapagmana ng fard na iba. Or may pagkakaloob din sa mga tagapagmana ng fard. Yun yung tinatawag na rad. Ibig sabihin ay maibabalik sa
kanila. Ayan. So, ang tawag doon sa pagbabalik, ibig sabihin ay may isasauli sa kanila ng mga tagapagmana, yung natira, yun yung tinatawag na rad. At inshallah, ay mapag-aaralan din natin ito. Kabuuan ng aralin as usual, inuuna po natin yung kabuuan para po nagkakaroon na po tayo ng pangkalahatang ideya. Ayan, sa ating pinag-uusapan. Ayan. So, unang ay apat na kababaihan. So, apat po na kababaihan ang nagmamay-ari o tagapagmana ng 2/3. Ayan. So, itong apat na mga kababaihan ay madali lang po ito. Bakit? Dahil yung apat na kababaihan, sila na rin mismo yung tagapagmana ng 1/2. Naalala ba natin? 5 tagapagmana ng 1/2. Ang stranger lang sa kanila yung asawang lalaki. So, tanggalin mo yung asawang lalaki, then ang matitira anak na babae, apong babae sa anak na lalaki, kapatid na babae na buo, tapos kapatid na babae sa ama. So yun yung apat na mga kababaihan. So sila po yung apat sa 5 tagapagmana ng 1/2, at the same time, sila rin po yung tagapagmana ng 2/3, ang pinakamalaking bahagi na maaring manahin ng mga tagapagmana. Ayan, so yun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. Ang mga tagapagmana ng 2/3 ay apat na mga kababaihan, at sila na rin lahat yung mga tagapagmana ng 1/2, maliban na lang sa asawa. Maliban na lamang sa asawang lalaki. Ayan. So proceed. Sino sila? Ang mga anak na babae, ang apong babae, kapatid na babaeng buo, at mga kapatid na babae sa ama. Ayan. So sila po, no? Tandaan natin, mga anak na babae, ibig sabihin ay ang minimum ay 2. Ayan. 2 or more. Ayan. Ganon din apong babae, 2 or more. Din kapatid na babaeng buo, 2 or more. Din mga kapatid na babae sa ama, 2 or more. Ayan. So, yun po, no? Yung condition. So, next ay ang pagkakaiba ng pagmamana nila ng 1/2 at ng 2/3 ay ang pagdami ng bilang nila mula sa 2 pataas. Ayan. So ano nga ba yung pagkakaiba ng 1/2 at ng 2/3 na pagmamana ng nabanggit na apat na babae? So ang pagkakaiba lang po ay dito sa 2/3 kailangan ang minimum bilang, ayan, dami ng mga tagapagmanang babae. Ayan, kung sila ay anak na babae, o di kaya ay apong babae, o di kaya kapatid na buo na babae, o di kaya kapatid na babae sama. So, ang minimum ay 2 po. Ayan. So, habang sa 1/2 ay isa lang. Ayan, isa lang. So, yun po yung tatandaan natin. 2 or more, then isa lang. Kapag ka 1/2, then 2 or more kapag ka 2/3. Ayan. Then next, kapag mag-isa lang ang bawat isa sa apat na tagapagmana ng 2/3, ay magmamana lang siya ng 1/2. Ayan. So, yun na po yun, no? Ayan. So, sunod, mga kondisyon. Ang mga kondisyon ng pagmamana ng 2/3 ay katulad din ng mga kondisyon ng pagmamana nila ng 1/2. Kung ano po yung kondisyon doon. Ang pagkakaiba lang po ay ang bilang o dami ng tagapagmana. So, yan po yung kabuuan ng aralin. Ayan, ang ikawalong aralin. So, proceed po tayo sa details. Ayan. Ang apat na tagapagmana ng 2/3. So, sino-sino sila? Mga anak na babae, ayan, 2 or more yan. Mga apong babae, 2 or more. Mga kapatid na babaeng buo, so 2 or more yan. Then, mga kapatid na babae sa ama, 2 or more. Ayan. So, yun po yun, no? Al-banat, banatul ibn, al-akhawatu syaqaiq, al-akhawatu li'ab. Ayan. So, sila po ang mga tagapagmana ng 2/3. Apat na mga tagapagmana ng 2/3. Sabi ko nga, kung papansinin nyo, sila lang din yung tagapagmana ng 1/2. Ang naiiba lang sa kanila, o nabubukod lang sa kanila, ay ang asawang lalaki. Ayan. So, proceed po tayo. Ito na, mga anak na babae. So, isa-isahin natin sila. Al-banatu, adamul mu'assib, wujudul musharika. Ayan. Ano po ang ibig sabihin nun, mga condition? Walang mu'assib, kapatid na lalaki. Yun ang unang condition. So, dapat walang kapatid na lalaki. Halimbawa, 2 anak na babaeng magkapatid. So, dapat wala silang kapatid na kahit na isang lalaki. Ayan, yun yung mu'assib. Dahil kapag nangyari yun, ay hindi sila magmamana ng 2/3. Dadalhin, isasama sila ng kapatid nilang lalaki doon sa ta'asib na tinatawag. Then, ikalawa, wujudul musharika. Kailangan may kasama siya. 2 sila. Yun ang pinaka-minimum. 2 kapatid na
babae. Ayan, may kasamang kahati. Ayan. So, halimbawa, pumanaw si Ahmad. Ayan, naiwan niya ang mga anak na babae, walang anak na lalaki. Dahil doon, magmamana ang mga anak na babae ng 2/3. Ayan, so ito po yung sample, no? Al-waris, ang tagapagmana. An-nasib, ang bahagi. Ayan, al-banat, mga anak na babae. Ayan, so 2 or more ito, no? So 2/3. Ayan, adamul ibn, walang anak na lalaki na tagapagmana. Ayan, so yung dalawa sa tatlong kabuuang bahagi ng pamana ay mamanahin nila. Ayan. The next, mga apong babae sa anak na lalaki. Ayan. So ito naman po yung mga apong babae sa anak na lalaki. Banatul ibn, adamul mu'asib, wala silang kapatid na lalaki. Ujudul musyarika, mayroon silang kahati. Ayan. Adamul fara'il warithil a'la, ayan, so walang tagapagmanang mas nakakataas sa kanila, which is yun na yung anak mismo ng yumao. Ayan, so yun na po yun, no? Walang mu'asib, kapatid na lalaki, may kasamang kahati, walang tagapagmanang fara na mas mataas. Ibig sabihin yung anak, ayan, ng yumao. Ayan. So example po, no? Halimbawa, pumanaw si Ahmad, naiwan niya ang mga apong babae sa anak na lalaki. Wala silang kapatid na lalaki, walang anak ang yumao. Dahil doon, magmamana ang mga apong babae sa anak na lalaki ng 2/3. Ayan. So, yan po, no? Ayan yung tibol. Al-waris, an-nasib, ang tagapagmana, ang bahagi. Banatul ibn, 2/3, mga apong babae. Adamul ibn, so ikis po yan. Dahil wala pong anak na lalaki. Yung yumao. So, proceed po tayo. Ayan, mga kapatid na babaeng buo. So, sila po yung tatlo. So, al-akhawat al-shaqaiq, ang kanya pong mga kondisyon, adam al-mu'asib, wala siyang kapatid na lalaking buo. Wujudul musyarik, so dalawa sila ang pinaka-minimum. Adamul fara'il warith, ayan, walang tagapagmanang mas mataas sa kanila, no? Ibig sabihin anak ng yumaw. Adamul aslil warith min adh-dhukur, at wala ang tatay. So tanda natin, pagdating sa mga kapatid ay kailangan dalawa yung wala. Walang anak na tagapagmana yung yumao at wala ding tatay ng yumao. Ayan, saka na palang magkakaroon ng pagmamana o makakapagmana ang mga kapatid. Ayan. So yan po, no? Ayan, walang mu'asib, kapatid na lalaki. Ayan, na buo, may kasamang kahati, minimum of 2. Sila, walang tagapagmanang fara, sanga o anak ng yumao. Walang asal o pinag-ugatan, ibig sabihin na tagapagmana sa mga kalalakihan, wala yung tatay at wala yung lulo. Ayan. So, sila yung mga tagapagmanang pinag-ugatan o asal. Ayan. So, ayan po, no? Yung halimbawa, pumanaw si Ahmad, ang dalawang kapatid na babaeng buo ang naiwan niya, wala silang kapatid na lalaki, yung kapatid na dalawa na yon na babae. Walang anak ang yumao. Ayan. Walang magulang din ang yumao. Dahil doon, magmamana ang mga kapatid na babaeng buo ng 2/3. Ayan. So, ito po yung sample, no? Al-akhawat o syaqiqat. Ayan. So, mga anak na babae, 2 or more. Ayan. So, 2/3. Ayan. So, dahil walang anak na lalaki, wala din kapatid na lalaking buo, ayan. So, wala din ang tatay. Kaya lahat sila ay ikis. Ayan. So, proceed. Pang-apat. Ayan. Mga kapatid na babae sa ama. Ayan. So, al-akhawatu li abin. Ayan. Adamul mu'assib. Ayan. So, dapat ay walang kapatid na lalaki ulit. Ujudul musyarika. So, dapat ay mayroon siyang kahati. Ayan, at least dalawa sila. Ayan, adamul fara'il warith, walang anak yung yumao. Pang-apat, adamul aslil warith min adh-dhukur, wala yung tatay. Ayan, sa madaling salita. Then, adamul asyiqa wa syaqaiq, walang kapatid na mga lalaking buo o mga babaeng buo. Ayan. So, yun po yung 5 kondisyon. Ayan. Walang mu'asib, kapatid na lalaki, may kasamang kahati, at least dalawa sila. Walang tagapagmanang fara, sanga, ibig sabihin walang anak yung yumao. Walang asal, pinag-ugatan na tagapagmana sa mga kalalakihan, ibig sabihin wala yung tatay. Then walang babae at lalaking kapatid na buo. Ayan. So halimbawa, pumanaw si Ahmad, naiwan niya ang mga kapatid na babae sa ama. Wala silang kapatid na lalaki, walang anak at tatay ang yumao. Ayan. Walang kapatid na buo. Dahil doon, magmamana ang mga kapatid na babae sa ama ng 2/3. Ayan. So, ito na po yung sa tibol, no?
kung paano yung solusyon. So al-akhawati ab, ayan, so 3 or more ito, 2/3 makukuha nila. So adamul ibn dahil wala si ibn, x yan. Adamul akhli ab dahil wala din silang kapatid sa tatay na lalaki. Ayan, so x din ito. So wala din ang tatay, x din ito. So wala din silang kapatid na buo. Ayan, babae man o lalaki, kaya x din ito. So nagmana sila ng 2/3. Ayan. So yan po, aming mga minamahal na mga mag-aaral, yung 4 na katao na magmamana ng 2/3. Ulitin natin, sino nga ba yung 4 na katao na magmamana ng 2/3? Ayan. So, yun po yung 4 sa 5 ng tagapagmana ng 1/2. Ayan. So, tanggalin mo lang yung asawang lalaki. So, ang natira ay si anak na babae, apong babae, tapos kapatid na babaeng buo, tapos kapatid na babae sa ama. So, dapat ang minimum na bilang nila ay 2. 2 o mas maraming anak na babae, 2 o mas maraming apong babae, 2 o mas maraming kapatid na babaeng buo, 2 o mas maraming kapatid na babae sa ama. Ayan, so bago makapagmana ng 2/3, ang dalawang apong babae ay wala itong anak na 2 babae. So pag nariyan si 2 anak na babae ay hindi na po magmamana itong si 2 apong babae at itong si 2 kapatid na buo na babae at itong si 2 kapatid na babae sa ama. Ayan, hindi na po sila magmamana ng 2/3. Ang tanging magmamana lang ng 2/3 ay si 2 babae. So, ganun po yun. So, ganun din kapag nariyan yung wala halimbawa itong dalawang anak na babae, tapos nariyan yung 2 apong babae. So, hindi magmamana yung 2 kapatid na babae dahil nariyan ng 2/3, dahil nariyan yung mas malapit sa kaysa sa kanila. Ayan, so yung 2 apong babae. Ayan. So ganun din si 2 kapatid na babae sa ama. So kapag halimbawa nandiyan si 2 kapatid na buo sa ama na babae, ay hindi na magmamana itong si 2 kapatid na babae sa ama. Ayan. So ganun po, no? Yung hierarkiya na ating nabanggit, no, doon sa nakaraan po nating pagtalakay sa pagmamana, ayan, ng mga farm, ayan, na nauna nating natalakay. Ayan. So ganun po 'yun, no? Yun lang tatandaan natin. So mayroon pong mahalagang paalala. Wa yulahabu anna ashab al-thuluthayn hum ashabun nisf ma 'ada az-zawjayn bi sharti ta'addudihinna. Ayan, ano po ang ibig sabihin nun? So, napupuna na ang mga tagapagmana ng 2/3, ayan, ay sila yung mga tagapagmana ng 1/2 maliban sa asawang lalaki at sa kondisyon ng pagdami nila. So, ibig sabihin, ang pagkakaiba nga lang ay 1/2 kapag mag-isa, tapos 2/3 kapag dalawa. Ayan. So, ganun po yun, no? Biruin nyo. Ganyan po, pinapabura ng Islam kung tutuusin ang mga kababaihan dahil sila po ang mas marami. Pagdating po sa takdang bahagi, sila po ang may pinakamataas na takdang bahagi na maaring manahin. Ayan, sa pagmamana. 2/3. Ayan. So, ganun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. So, doon po nagtapos yung ating pag-aaral o pagtalakay sa ikawalong aralin. So, ulit, kung may mga katanungan, ay i-comment lang sa comment section ng YouTube. Ngayon, sa video na ito na inyong pinanonood o pinapanood, so dyan po sa comment section, dyan nyo po i-comment yung inyong tanong at dyan po inshallah sasagutin ng inyong likod kapag nag-notify sa akin. Ayan. So hanggang dito na lamang. Inshallah, ang susunod na pag-aaralan natin ay ang 1/6 na kung saan 7 ang dami ng tagapagmana nito. Ayan. Sa 1/2, 5 ang tagapagmana nito. Sa 1/3 ay 2 ang pangunahing tagapagmana nito at minsan ay nakakalusot si lehitimong lolo para maging 3 sila. Pagdating sa 1/4, ang tagapagmana nito ay 2 ang mag-asawa lamang. Ayan. Pagdating naman sa 1/8, isa lamang ang tagapagmana nito, walang iba kundi ang asawang babae. So dapat itong mga ganitong pagkakaklase, no, pagkakauri, ay makabisado natin ito, aming mga minamahal na mga mag-aral, kasi pagkakabisado po natin ito, so mapapadali sa atin ang pag-identify sa mga lehitimong tagapagmana at kung sino yung
mga malalaglag, at kung magkano nga ba yung dapat nilang manhin, no? At sino nga ba yung malilipad sa ibang bahagi ng fard at hindi siya magmamana doon sa partikular na bahagi ng fard dahil sa kadahilanan. Ayan. So, hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.